kumpirmado na, Saldico wala na talaga sa Pilipinas. Eto, with evidence po at isa pong kilalang personalidad ang nagsabi na wala na po etong si Saldico sa bansang Pilipinas. Pakiayos nga nung charger ko at hindi nang-charge ang aking laptopers. Soon papalitan ko na yan. Mag-upgrade na ako ng Pro. O ng Pro. So yun nga mga banateros, no? Eto nga po daw si Saldico ay talagang wala na daw sa Pilipinas. So nung nakaraan pa natin sinasabi, palagi ho nating hinahanap etong si Saldico na bakit kaya hindi nagpaparamdam etong si Saldico? Bakit wala? No? Yan po yung isa sa mga napindot lang ho yun. Oo. Napindot lang ho natin. Testing na natin yung mga effects natin, no? So yun nga, no, at meron pang mga bali-balita, no, na di umano, patay na daw. Na di umano ay etong si Saldico ay pinatahimik na ni Marcos. Merong ganun ng mga bali-balita. So, yun na nga, no, at eto nga, kumpirmado na wala na nga daw sa Pilipinas etong si Saldico. Ayan ang dyan. Paano na lang ho kung no? At bakit pinayagan ng administrasyon na umalis ng ibang bansa? Etong si Saldico, alam naman ho natin na may issue mapatungkol sa flood control. Kasi alam nyo mga banateros, pwede kasing mangyari dito. Unang-una ho, kagaya niyan, yung ibang mga kontraktor, tawag dito, bali-balita, nasa ibang bansa na rin daw yung iba. Kabilang po si Saldico, Sunwest ba yun? Siya ata ang may-ari nung Sunwest Corporation na yun, yung kontraktor na yun. At bago pala maging congressman, etong si Saldico, contractor pala din talaga muna ito. Oo, talagang naging contractor muna ito ng mga government project. So talagang hindi niya hindi niya maikakaila dahil talagang marami nagsasabi at marami nagpapatunay na sa kanya nga yan. So kung ganun man, nasa ibang bansa na ho siya, bakit ho pinayagan ng administrasyon? Doon ho tayo magtataka dyan. Bakit pinayagan na mag-ibang bansa itong si Saldico? So mamaya ipapakita ko ho sa inyo ang tawag dito, ang ebidensya na nasa ibang bansa na siya. At eto pa, breaking news, isang kontraktor binaril. Oo, hindi natin kung bakit itong contractor na ito. So mamaya papanoorin natin yan. At ito ay pinapaimbestigahan daw ni Marcos Jr. Bakit parang inuunti-unti na ang mga kontraktor. Nako, yan yung mga papanoorin natin mamaya. Pero pinakamaganda ay dito muna tayo sa pahayag ni Attorney Vic Rodriguez. 1.1 trillion at missing star witness. Eto na, panoorin natin. Hindi ba yung kaso, alam nyo ito, ginawa nilang telenovela Yung laging ang kwentuhan po sa kalsada na talagang ginatasan. Piniganan todo. Yung storya ba ni Alice Guo, ni Mayor Alice Guo ng Bamban. Ang dami, ang haba po ng investigation, pati kung saan siya nag-high school, yung kanyang school report card ng high school, kung sinong kaklase niya. Talaga pong masusing inimbestigahan Umabot ito, if I am not mistaken, mahigit 6 na buwan siguro. Laman ito ng TV, laman ito ng pahayagan, yung mainstream, wala po yan. Lalaman din ng social media. Talagang ginatasan yung storya ng Mayor Alice Guo. Ganon din po dapat dito, higit pa. Dito sa ginagawang pagdinig ng Blue Ribbon Committee ni Senador Dante Marcoleta. Yung kanyang pinamagatan, Philippines Underwater. Underwater ho talaga Dumilim lang po yung langit. Meron lang pong babala na magkakaroon ng inclement weather. Whether private or public, walang pasok. Hindi, totoo yan, no? So, totoo lang ngayon talaga. Ang mga Pilipino, pag nakitaan, parang na nga imbis na ang trauma
bukod sa marami ng mga kriminal na naman ngayon, at lumaganap na naman nga ang pulburon sa bansang Pilipinas at dumami na ang mga gumagamit na naman nito, kaya kaya naging delikado ulit sa bansang Pilipinas, no? Isa yan sa kinakatakutan ng mga Pilipino. At pangalawang kinakatakutan na talagang uubusin talaga lahat ng pinag-ipunan mo, eto nga ang pagdilim ng langit. Pag nakita ng mga Pilipino na dumilim yung langit, alam na, talagang lalo na yung mga banda dyan sa Bulacan, sa Marikina, yung mga mabababang lugar dyan sa bandang Taguig, kasi malapit dyan sa C6 sa may Laguna Bay, no? So marami dyan talagang mga lugar na kapag dumilim ang langit, natatakot na sila. Hindi sila natatakot dahil dun sa dilim, natatakot sila na bahain at ubusin na naman yung mga kagamitan nila. Ayan yung kinakatakutan ng ibang mga Pilipino ngayon, na pangalawang kinakatakutan. At ayun nga po pala, no, may dagdag ko lang pala. Speaking of flood control issue, may napanood ako itong isang pastor na talo na pero nanalo pa. Isang pastor na tinalo or hindi nanalo sa kanyang distrito pero ipinanalo ng COMELEC. Nakakatawa lang dahil ipinapanawagan niya na mag-imbestiga daw sa Davao. Anak ng timang ka namang hinayupak kang pastor ka. Bakit mo doon dadalhin sa Davao ang investigation? Una, hindi naman nagbabaha doon. Ang dami na hong mga tiga doon, mga tiga Davao na binablog nila yung mga flood control sa Davao at okay naman. Napakatitibay. Ilang taon na hindi nagigiba. Anak ng tetinggang pastor ka na, turingan na dapat nga naging matino ka na dahil tawag dito, talo ka na pero ipinanalo ka lang ng COMELEC. Dapat doon sa puntong yon, naging mabait ka na, umayos ka na. Pero ngayon nagiging balahura ka na naman eh. Nagiging kung kailan nga tumanda, tsaka ka naging tanga. Sa Luzon nagkakaproblema ang flood control, tapos gusto mong dalhin ng investigation sa Davao. Tanga ka ba? Bobo no? Tanga na naturingang pastor, tapos ganyan ugali mong hayop ka. Kupal. Hindi talagang kupal yan, kupal. Kung kailan tumanda tsaka naging abnormal ang hayop. Ang pinag-uusapan flood control dito sa Luzon, tapos tuturo mo sa Davao. Samantalang ang daming ebidensya na okay ang flood control doon sa Davao, tapos doon mo na naman ibabato yung issue. Ngayon, alam na namin kung bakit ka ipinanalo ng COMELEC. Alam namin kung kasi yan na naman ang gagawin mo. Banatan ng mga Duterte. Yan ang papel niya eh. Kawawa po yung ating mga kabataan. Lalo po itong magiging mangmang. At wala po tayong biro. Nagsimula ang opening ng school year 2025-2026. Bilangin niyo po yung araw na walang pasok. Dahil natatakot po sila sa baha, yan nga po yung ninakaw nila. Yung 1.1 trillion ngayong taon na hinahanap natin na nauwi sa Ghost Project. At hindi po si Bongbong Marcos ang nagsiwalat niyan. In fact, siya nga po yung sinasabi kong most guilty dyan. Sapagkat pinirmahan niya itong 2025 anomalous, illegal, invalid, unlawful, criminal, and unconstitutional 2025 budget kahit alam na niyang depektibo. Hindi, alam niyo etong strategy ni Marcos, hindi na rin to bago eh. Kasi nung panahon na parang alam mo yung kapag si Marcos ay unang-una natatanong ng media, katulad niya sa 1 million. Halimbawa yung 1 million per year na pabahay project ng administrasyong Marcos. Kapag natatanong siya at hindi niya masagot-sagot 'yun, at ang gagawin niya ay parang maghahanap siya ng pwedeng sisihin.
Katulad na lang nung nangyari sa Yolanda pagpunta niya. Hindi pa daw tapos ang project ng Yolanda, pero totoo naman yun. Hindi pa tapos yung mga pabahay project doon, pero nasa 15% na lamang po yung magiging trabaho ng Administrasyong Marcos sa Yolanda, sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda. Nung panahon ni Ninoy at ni Pangulong Duterte, halos nasa 80% na lang po or nasa 90% na lang po ang naiwan. Sa totoo nga lang, nung panahon ni Aquino, ang nagawa lang ata dun 30 to 40%. Ang eto naman si Pangulong Duterte, nasa 50 to 60% ang nagawa doon sa mga nasalanta sa Yolanda. So doon matatandaan nyo, ang ginawa ni Marcos isinisi na naman sa dalawang administrasyon. Kesyo hindi daw tinapos yung dalawa, yung mga unang presidente. Diba? So etong nangyayari ngayon sa flood control, ganun na naman. Naghanap na naman siya ng masisisi. Sino yung mga masisisi? Yung mga kontraktor. Yung mga kontraktor. Kaya minsan alam nyo dito sa mga kontraktor na to, mas maganda siguro kung sabihin nyo kung sino yung mga nasa likod nyo. Kasi sa totoo lang, hindi ko sa kinakampihan sila. Pero isipin nyo maigi na hindi kaya... hindi talaga sila ang mastermind dito, kundi meron talagang nasa likod nila. At kagaya ni Atty. Vic Rodriguez, di ba? Pinirmahan nito ni Marcos Jr. 2025 national budget. So dapat siya talaga ang managot dito. Siya yung masisi talaga dito. Bakit niya ngayon sa loob ng 3 taon, bakit niya ngayon lamang inaaksyonan ang issue, ang mapatungkol sa maanumaliyang flood control? Bakit ngayon niya lang ginagawa? At ngayon, 'di ba? Saan napupunta yung issue ng flood control? Sa mga kontraktor at eto yung bago, sa mga senador. 'Di ba? Sa mga senador na binigyan daw ng donasyon, binigyan daw ng donasyon ng mga kontraktor nung halalan. Ngayon, magtataka tayo. Kung etong si Chis Escudero at Villanueva ay tumanggap talaga at tinatrabaho sila ngayon ng Comelec, bakit kaya ayaw trabahuhin ng Comelec etong si Saldico? Mas masaklap itong kay Saldico. Siya mismo ang may-ari ng kumpanya. Diba? So kasi ang punto kasi dito, kapag ikaw ay company na may proyekto or may project galing sa government, hindi ka pwedeng tumulong sa mga na pera, gamit yung pera na yan. Hindi pwede kang tumulong sa mga kandidato. So isipin nyo maigi yung kay Saldico. At yung iba pang mga congressman na kontraktor noon bago maging congressman. Hanggang ngayon kontraktor pa rin. Diba? So napaka-unfair talaga. So tama dito sinasabi ni Atty. Vic, walang ibang sisisiin dito kundi si Marcos. Ikaw yung presidente, ba't ngayon naghahanap ka na naman ng mga masisisi mo? Alam niya, mulat siya. Bakit? Diba binidaho niya? Binasa niya bawat pahina ng 4,000 pages 2025 GAB o naging gaana yung national budget. Inaral nilang masusi yan. Thoroughly reviewed by the entire palace team. Sabi niya, binida niya, pinirmahan niya. Tapos ito ngayon ang resulta. Now, bakit natin na ibabalik ho yung storya at kung paano hinandle yung hearing ng kay Mayor Alice Guo? Sapagkat yung 1.1 trillion piso, ito po yung budget ng DPWH, yung Public Works, ngayong taong 2025. Inungusan po nila ng napakalaking halaga ang education sector. Unconstitutional po iyon. Sana nga dinggin na at aksyonan na ng Korte Suprema yung nakabimbin nating kaso dyan. At nung isang araw ay nag-file ng manifestation ang ating pong mga abogado at hinihiling, nabigyan din tayo ng kopya. Kung ano man yung mga sinusumite nitong mababang kapulungan na hindi po sadya tayong binibigyan. Ganyan kawalang ka-transparency ang mga yan. Ganyan kasalbahi ang mga yan. Ngayon, yung kay Alice Guo, hindi siya binitawan. Bakit naman itong dating kalihim ng Public Works and Highways
agad-agad binitawan. Siya yung missing star witness eh. Wala hong pwedeng maging star more than yung star witness na dating kalihim ng Public Works and Highways. Pero may katwiran nga sila dyan, Atty. Vic eh. Ang sabi ni Marcos, si Bunuan daw mananagot ng lahat. Hindi pa pwede rin. Dito ako hindi ako sangayon doon na lahat si Bunuan mananagot. Sasaluhin ni Bunuan lahat ng pananagutan sa flood control. Hindi, dapat lahat dyan panagutin, hindi lang si Bunuan. No, nabwisit nga ako dun sa isang balita na yan, pinagmalaki mo pa na si Bunuan lang ang mananagot. Si Bunuan ang sasalo sa issue na yan. Kung si Saldico nga nasa Amerika na, baka yan mga bukas sa Makalawa, wala na rin yan dito sa Pilipinas. Na si dating Secretary Manny Bunuan. Bakit siya agad-agad dinismiss? Tama. Bakit siya agad-agad in-exempt sa pagdinig? Tama. Siya nga yung hepe nung ahensyang hitik, siksik, liglig, umaapaw sa kurakot, sa korupsyon, kung bakit tayo ngayon nakalubog sa tubig, kung bakit ngayon isinasagawa ng Blue Ribbon Committee itong pagdinig with the title Philippines Underwater. Hindi siya dapat binitawan. Ngayon nga yung mahirap dyan no? Sa totoo lang, dapat din talaga hindi binitawan yan si Bunuan kasi talagang yan biruin mo yung corruption dyan. Tapos ito pa pinakamalupit. Yung mga tao na hearsay lamang, yung mga ibinibintang kaso katulad lang ni Pastor Apollo Siki Buloy. Salita lamang yun, wala silang maipakitang ebidensya. Pero asan si Pastor? Nakakulong. Di hamak na mas gugustuhin kong malaya si Pastor kaysa kay Bunuan. Tingnan nyo, kahit nga ngayon na nakakulong yung tao, tuloy-tuloy pa rin yung tulong, scholar, sa mga kabataan, tuloy-tuloy pa rin yung pagpapaaral sa mga kabataan, pagbigay ng pagkakitaan sa mga magulang ng mga kabataan. Di ba? So, eto si Bunuan, ano bang nagawa niya? Tanungin ko nga kayo. Tapos ngayon, hindi masampasampahan ng kaso ni Marcos Jr. Talagang talagang malaking palabas lang to ni Marcos Jr. ng administrasyon. Biruin nyo, harap-harapan na yung mga magnanakaw, nakaharap niya mismo, na inamin na mismo Tapos eto, dito talaga akong takantaka Sinabi mismo ni former Secretary Bunuan na bago sila magbigay ng pera na 20%, na 15% sa mga kontraktor, nangihingi muna sila ng 20% na makikita nilang may nagawa na ang mga kontraktor sa isang project. Tapos 10 daw na tao sa DPWH ang pinagdadaanan ng pera na yan bago daw maibigay sa kontraktor. Pinagmalaki niya pa yun. Pero ang nakakaloko dito, hindi mo na chine-check ng DPWH kung meron talagang nagawa. At kung meron talagang ginagawa itong mga kontraktor na to. Bakit ngayon may ghost project? Tapos ngayon inamin niya na meron daw talagang ghost project. So sino may kasalanan? Sino ang dapat kasuhan doon? Di ba sila? Mismo si Bunuan, siya yung secretary. Alangan naman yung driver lang ni Bunuan. Alangan naman si Boy Piquet. Yung yung pautal-utal dun sa Senate hearing, yung sa Wawaw Builders ba yun? Di ba? So talagang nakakaloko na lang talaga tong nangyayaring flood control na to. Kaya alam nyo, wag lang sanang antayin ng administrasyong Marcos na kung anong ginawa ng mga taga-Indonesia sa mga politikong nakaluklok sa kanilang gobyerno na sobrang korap. Nag-alsa po ang mga tao doon sa Indonesia para patahimikin or patigilin na ang talagang talamak na nakawan sa kanilang sa kanilang gobyerno.
Dumarami ang korap. Ganito yung nangyayari dito sa atin ngayon eh. Huwag sanang antayin ng administrasyong Marcos na magkaganyan. No? Ay nako po. Siguro ngayon itong mga kababayan natin nagtitimpi lang. Ako po hindi ko sila pinupush disclaimer tayo, hindi ko sila pinupush na labanan ng gobyerno, pero sa totoo nga lang ako natatakot na baka mamaya mag-alsa talaga na ang mga Pilipino dahil sa ginagawa ngayon. Biruin mo si Secretary Bunuan, hindi man lang kinakasuhan. Si Pastor na puro salita lang yung binibintang sa kanya, nakakulong. Ganon din kay Tebes. Ganon din sino ba tong pulis na to? Marami pa. O si Pangulong Duterte, ganon din. 'Di ba? Kaya kapag napundi ang mga Pilipino sa pinaggagawa ng administrasyon, ewan ko na lang talaga. Sapagkat alam ho ninyo yung nagiging desisyon dapat na eto hindi na natin tapusin yan. Eto pa tingnan nyo, eto, napakaganda ho nito, no. Eto yung sinasabi ko sa inyong pakinggan nyo ho ito. Fortunately, yung outrage ni Marcos Jr. dyan sa flood control, I think hindi sufficient yung kanyang sinasabi niya, nagagalit siya. Sabi niya, ako'y nagagalit, ako'y galit na. Galit ka nga, pero wala namang nakukulong sa kasalukuyan. Walang nakakasuhan. Tama. Kailangan merong makakasuhan dyan. If Marcos Jr. is really true to his word, no, na sa palagay ko gusto niya yata, ang legacy niya is anti-corruption, ito na yung magandang opportunity to do that. But until such time na wala nakakasuhan at walang nakukulong, sabi nga ng ating mahal na ikalawang Pangulo, sarswela lang lahat yan, Jade. Pagbabago sa estruktura. Totoo katulad yung sinasabi ko, 'di ba? Kaya nga itong si BP Sara at si Acting Mayor Basti Duterte na nagsabi na ito ay isang palabas lamang ng administrasyon. Naku po. Sa oras na wala talagang makasuhan dito at puro contractor lang, wag ho tayong pumayag Wag ho tayong pumayag na puro kontraktor lamang ang makasuhan dito. Ang una-una nandyan ang DPWH. Yung sinasabi ni Bunuan na 10 mga bago makakuha ng pera mga kontraktor. Lalong-lalo na si Bunuan. Pangalawa, yung mga congressman, yung mga politiko na nasa likod ng mga kontraktor na yan. Kasuhan din. Hindi lang pwedeng ibabagsak lang lahat ng sisi sa mga kontraktor. Hindi ganoon. Dapat lahat makasuhan dito sa issue ng flood control. May structural change sa sinasabi namin sa economics, no? Kailangan magkaroon ng pagbabago sa struktura. A good start to this, Jade, is yung pag-create ng tinatawag na parang Transparency Commission or parang Office of Government Transparency. Kasi tinan mo sa ngayon, Jade, kapag ka maghahanap ka ng informasyon about halimbawa mga flood control project or mga infrastructure project, if you will try to find information, ang hirap maghanap You go to a website ng isang ahensya ng gobyerno, you have to navigate through and then you realize wala pala dun yung informasyon. May freedom of information, pero parang walang ngipin yung freedom of information na yan. You request the information and then walang darating sa'yo. So, kinakailangan maglagay talaga ng opisina, Office of Government Transparency, na kung saan yan, opisina na yan, ang magpapublish ng impormasyon sa publiko. No? Mapa government infrastructure project yan, up to Jade, doon sa sahod ng mga taong gobyerno. Alam mo ba dito sa Canada, Jade, kapag ka ang isang taong gobyerno, ang sahod nila halimbawa nasa mahigit $100,000 a year. Yung kanilang income, yung sinasahod nila sa gobyerno, napapublicize yan. Wow. It's made public. Ang tawag namin dyan dito, Jay, Sunshine List. So kinakailangan magkaroon din tayo ng Sunshine List dyan sa Pilipinas para alam natin kung magkano yung kinikita ng mga government officials. So halimbawa, Jay, merong district engineer, di umano, na may mga magagarang sasakyan. At may mga district engineer din, di umano, na linggo-linggo yata sa casino. So, I mean, kung ganyan ang lifestyle ng isang taong gobyerno, saan niya kinukuha yung pera na yan?
We don't know because hindi nakapublicize kung magkano yung sinasahod nitong taong ito. Di ba may mga SALN? Yung SALN naman, hindi naman siya publicly available. Although they say that the SALN is a public document, but yet the SALN is not publicly accessible. Hindi ba kalokohan yon? Kaya kinakailangan magkaroon tayo ng tinatawag na Office of Transparency or Office of Government Transparency. And what that office will do is it will make things that were not known to the public that they should know, known. That includes yung SALN. Although, to be fair, may mga bagay sa SALN na I think alanganin din i-disclose kasi masyadong personal. Pero halimbawa yung sinasahod ng taong gobyerno, dapat yan publicly available na yan. Di ba? So, para sa totoo lang, yung SALN na yan, wala rin yan eh. Kaya nga rin, sinabi ko nga sa inyo, alimbawa ako ay magnanakaw sa kaban ng bayan. So utak gagamitin ko syempre. Pwede kong gawin na mag-hire ako ng isang tao na hindi ko kilala, hindi ko kamag-anak. Gapagawan ko siya ng bangko. Doon ko ilagay sa pangalan niya yung pera na nananakaw ko sa kaban ng bayan. Sabihin na natin, bilyon-bilyon. Etong bilyon na mga pera na to, sabihin ko lang na bigyan ko lang siya ng 20 million. Ba, hindi niya na pag-e-interesan yung pera ko. At kilala niya ako, maaari ko siya ipapatay kapag tinarantado niya ako, kapag may ginawa siya doon sa pera ko. Pwedeng mangyari. Kaya yung SALN na yan, wala rin po yan. Naku po. Dati na po yung mga nangyayari, may mga pangyayari na ho na naglabas ng mga SALN. Wala nang bago ho dyan eh. Wala nang, pag naglabas sila ng SALN, parang lalabas na, hindi sila dawit sa nakawan, sa issue ng flood control, ganun ba? Huwag kayo maniwala doon. Face natin, makita natin kung ano nangyayari, no, in terms of yung assets nitong taong ito, kung nagnanakaw pa ito. Kasi kesa mag-order ka ng lifestyle check, kung nagsasubmit ng SALN regularly at totoo yung nakalagay sa SALN, there's no need for a lifestyle check kasi nandun na mismo sa SALN. Hindi lang yung SALNs, yung estado ng mga projects, pati sa bidding, sino yung mga nag-bid, ano-anong companies yan, sino-sino mga may-ari niyan. Kasi dun mo matitrace, Jade, yun nabanggit mo kanina na may mga flood control projects na kung saan may mga contractor na siya rin yung may-ari ng mga ibang company. So halimbawa, may isang project magpapabidding, 8 ang kumpanya na nag-bid. Yung 8 yun, iisa lang ang may-ari. Yes. Puro damis lang yung iba. Hindi ba kalokohan yun? Parang niloloko nila ang sistema. No? So kumbaga, kapag ka mayroong transparency, malalaman, makita ng tao, ay, teka muna, itong company na ito rin yung may-ari ng isang company. Diba? So, kumbaga, mas madali nating matitrace at mas madaling magagawa ng paraan at action if everything is transparent. The fact na nag-iimbestiga ang Senado, nag-iimbestiga ang Kongreso, yung DPWH, mayroon din silang sariling investigation. The fact that they're doing these investigations tells us that things are not transparent sa kanila. Kasi kung transparent yan, hindi kanyang klase yung investigation natin. In fact, wala na dapat investigation. Diretsong filing of cases na yan. If there is transparency. And tsaka sa Senado, halatang-halata mo yung galamay ni Marcos doon, no? No? Halatang-halata niya yung mga galamay, no? Pilit na sinisira ang diskarte ng Blue Ribbon Committee. No? Kamakailan lang nagsagutan si Rapi Tulfo at hindi naman totaling sagutan, no? Uminit ang ulo ni Rapi Tulfo dyan kay Marcoleta. Kasama na dyan si Ping Lacson, si Soto, kesyo ganito daw, kesyo ganyan. Sila na ngayon ng bastos pero sila pa yung may ganang magalit. Talagang lahat eh. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, kung nakapasok lang sana yung kung di ako nagkakamali, 10 Duterte, no? Yung Duterte senatorial candidate, wala na sana tayong problema eh.
May pagkakaisa pero puta na nakapasok tong mga ulupong lalo na yung isa sa mga walang kwenta. Si Lito Lapid. Asan si Lito Lapid? Kapag binoto daw siya, malaki daw ang pagbabago ng Pilipinas. O ano, asan na? Ha? Mas dihamak na mas deserve ni Pastor yung pwesto niya kaysa sa kanya. Okay sana to, biruin mo talagang puro Duterte yon. Maganda sana yung ganyan talagang matutukoy at matutukoy natin kung sino yung kung sino yung dito sa flood control issue na to. Tsaka hindi na biro ang usapan dito sa flood control issue na to, no? Hindi na biro. Talagang talagang antindi na harap-harapan na tayo niloloko ng administrasyon. Ano pa ba dapat nating antayin? Diba? So dito nga may sige, tapusin muna natin to. What we see right now, my dear friends, mga kababayan, what we see right now is the complete lack of transparency and yung unraveling, no, nitong organized crime na ito, no? And unfortunately, yung outrage ni Marcos Jr. dyan sa flood control, I think hindi sufficient yung kanyang sinasabi niya, nagagalit siya. Sabi niya, ako'y nagagalit. Ako'y galit na. Galit ka nga. Pero wala namang nakukulong sa kasalukuyan. Walang nakakasuhan. Hindi ba? So, kailangan merong makakasuhan dyan. If Marcos Jr. is really true to his word, no? Na sa palagay ko, gusto niya yata, ang legacy niya is anti-corruption. Ito na yung magandang opportunity to do that. But until such time na wala nakakasuhan at walang nakukulong, sabi nga ng ating mahal na ikalawang Pangulo, sarswela lang lahat yan, Jay. Opo. Doc, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, ano ba yung nakikita po ninyong maaring magiging long-term effect nitong sa ekonomiya po natin kung tuloy-tuloy po ang ganitong uri ng anomalya sa mga proyekto ng gobyerno? Matindi yan, Jay, kasi tinan mo kukonekta ko yan sa utang. No? Baka mapag-usapan din namin ni Admar yung utang na yun later. Kasi yung gobyerno ni Marcos Jr. ngayon, utang ng utang. Nakikita natin ngayon, based dito pa lang sa flood control projects alone, makikita natin napakatindi ng korupsyon. No? To the point na merong mga projects na malamang baka inutang pa yung pinondo dyan, those project naman pala. Ang isa pa dyan na malala, ang dahilan nila kaya daw tumaas ang utang sa ayuda. So saan ba kadalasan at saan ba talaga ginamit ang ayuda? Di ba, ang ayuda ay ginagamit sa may mga trahedya, may mga baha dito, baha doon. Tignan nyo ngayon, kagaya ng sinabi namin noon ng Banateros Brothers na baka pag dumating ang sakuna sa Pilipinas, wala na kayong maipamigay na ayuda. At nagkakatotoo, yung mga mga nasasalanta ng baha, lahat ng lugar na nasasalanta ng baha, may sapat bang ayuda? Di ba nung eleksyon bumabaha ng ayuda tapos nung bumaha na talaga ng tubig sa bansang Pilipinas wala nang ayuda. Ang masama pa niyan nanggaling pa sa puwet tuloy sa bibig ni Auntie Claire na kaya daw lumaki ang utang ng Pilipinas is dahil daw din isa na rin daw yung sa ayuda. At yan, tama yung sinasabi ni Doc dito, ni Doc Michael Batu, na kung isipin niyo yung utang, palaki yung utang ng Pilipinas, wala naman nanggagawang proyekto. Tapos, kaisa-isang proyekto, yung flood control na yan, na pwede pang ipagmayabang ng Administrasyong Marcos, puta na, ang dami pang korupsyon na nangyayari. Tapos yung presidente, walang alam. Ayun yung malupit doon. Walang alam yung presidente. Tapos ngayon, pinuntahan niya na yung bawat distrito. Nasa tabi niya na mismo. DPWH Bunuan. Hindi niya pa rin kinasuhan. Tropa ng pinsan niya, yung isa sa mga dawit dito sa flood control issue na to na nagmamayari ng SunWest Corporation. Corporation ba tawag doon? Inc. pala. Incorporation, tama ba? Sige, yun, basta yun na yun. So, siya may-ari nung company na yun na isa sa pinakamalaki ang nakuhang budget dyan sa flood control issue na yan. Tapos hindi niya ginagawa ng aksyon.
Eh, malupit pa nga dito eh. Yung ano eh, yung Congress nagsagawa ng ng hearing, hindi nila pinapapunta si Saldico. Ang katwiran pa nga nung bugok na pastor na kung kailan tumanda tsaka naging tanga, eh mag-imbestiga daw sa Davao. Dito yung problema sa Maynila, mag-iimbestiga ka sa Davao? Anak ng teting ka, saan binaril si Jose Rizal? Tapos isisisi mo Apolinario Mabini? Ano to? Si Lapu-Lapu ang pumatay kay Magellan, tapos ang sinisi mo si General Luna? Ganun ba yon, Pastor Benny Abante? Pangalanan na kita. Anak ng teting ka naman, no, congressman, no? Kung kailan tumanda ka, tsaka naging tanga. Ang tagal mo ng congressman dyan sa distrito ng Maynila, tapos ngayon ka pa nagkaganyan? Dapat ka maging mabait ka eh. Patalo ka na, nanalo ka pa. Ang sarap lang talaga sa feeling pagkakampi mo yung Comelec eh. Sure win ka eh. No, ang sarap sa feeling, no? Oh, tingnan mo si Abante. Diba? Talo na yan. Ang laki-laki ng ano niya. Nasa batas din na bawal iluklok ang katunggali ng ano. Kaya nga yung kay Vice President Sara Duterte na pagtakbo sa 2028 election, delikado yan. Kahit gaano kataas ang boboto ni Vice President Sara Duterte sa mga magiging kalaban niya, yan, nandiyan sila Romualdez, Risa Anlivirus, yung mga Tulpo, yan, si Leni Robredo, si Kiko, si Bamakino. So, yung mga yan, kayang talunin si Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng Comelec. Halimbawa lamang ang boto ni Vice President Sara Duterte, 4 million. 45 million. Ang boto ng mga kandidato to ng mga nasa 20. So, lamang ng 25 or lamang ng lamang ng 15 million ang alamang ng 25 million ng etong si Vice President Sara Duterte. Pero dahil may nakikitang anomalya ang Comelec, hindi nila ipapanalo si VP Sara Duterte. Ipapanalo nila baka si Romualdez o kaya si Risa Ontiveros. Ang galing, di ba? Ay, nako. Kaya, alam mo, yung mga ganyang katangahan ni Benny Abante, alam mo, may balik din yan sa iyo eh. Dati may naaalala ako na ano talaga eh, pero tsaka ko na lang ikwento pag ano. May magandang story dyan eh. Storya dyan kay Benny Abante. So, babalik tayo rito. So, ibig sabihin, for that specific project, mga kababayan, 100% po ang napunta sa graft and corruption. Grabe. Kung nasusubaybayan niyo po yung mga dati kong So, ibig sabihin, mas malaki pa yung napunta sa corruption kaysa sa project mismo. interview dito sa stasyon ng SMNI. Nabanggit ko noon na may mga pag-aaral, no, na up to 50% ang napupunta sa graft and corruption. But what we discovered this past few weeks, no, nagpunta si President Marcos sa isang flood control, yung ghost, no, flood control project sa Bulacan. Walang flood control na nangyayari, walang project, walang construction. Ibig sabihin, mga kababayan, 100% ng budget na dapat napunta doon, napunta lang po sa graft and corruption. Masama pa niyan, nakita niya na harap-harapan yun ha. Wala pa rin siya ginagawa hanggang ngayon. Eh, may bago nga siyang interview, mag-iimbestiga pa rin daw sila. Hindi ba nakakapanlumo yan? Ano, sa Indonesia, nagwawala na yung mga tao. Yan. Diba? Ang issue sa Indonesia was that nagdagdag ng allowances, may mga pabahay yung mga politicians doon, nagwala na yung mga tao. Eh dan sa Pilipinas, nakangiti pa rin tayo kahit binabaha na tayo, mga kababayan, we need to wake up. We need to do something. No? Kailangan kumilos tayo kasi hindi po pwede na ginaganito kayo ng gobyerno. Sipin nyo, 100% ng budget, inutang ito. Napunta lang sa bulsa ng kontraktor, napunta sa bulsa ng congressman, napunta sa bulsa ng mayor, kung sino man, district engineer, napunta sa mga opisyal. So the thing is, ang laki ng epekto nito sa ating ekonomiya. Kasi yung utang na yan, mga kababayan, that is not free.
yan po binabayaran yan at may interest po yan. At napunta lamang sa bulsa ng iilan, napunta sa mga magagarang sasakyan, napunta sa mga tinatawag natin, Jay, yung mga nepo babies, no? Di ba ngayon, it's very viral ngayon yung mga nepo babies na yan. Napunta sa lifestyle, no? Yung mga magagarang damit, mga business class, first class travel nitong mga tao to. So, kumbaga mga kababayan, nabudol na tayo at gusto pa rin ba natin tayo tuloy-tuloy na binubudol? Tama. At some point, we have to Gusto nila yun eh. At sa palagay ko, itong nangyayari kay Marcos Jr., ito'y puro palabas lang sa palagay ko. Unfortunately, puro palabas lang. Kasi hanggang ngayon, walang nakukulong walang nakakasuhan. And on top of that, makikita nyo sa hearing sa Senate, sa Congress, parang may mga iniiwasan silang pangalan. Pag may mga pangalang mini-mention, parang may mga nag-o-oppose. Makikita mo merong hesitation So sa palagay ko, ito lahat, it's all for a show. Nako, no. So yan galing yan kay Dr. Michael Bato na ito ay isang palabas lamang. So dito naman tayo mapunta, no. Etong mga tiga DPWH na, DPWH ba? Ito ba, basahin natin. Ilang individual or ilang dinawit na sa anomalyang flood control ay nakalabas na ng bansa. Naku po, ito na nga. Ito na yung balita. Panoorin natin. At kaugnay niyan, nangyari na nga ho ang pinangangambahan dahil ibinunyag mismo ng chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee na nakapuslit na palabas ng bansa ang ilang sangkot sa manumalyang flood control project. Ito'y batay sa kanyang mga nakalap na mga impormasyon. Pero hindi umano niya ito mapipigilan dahil wala pa namang kasong silang kinakaharap. Kunin natin ang live report ni Mean Corbera. Mean, binanggit ba ni Senador kung sino itong mga nakapuslit na ng bansa? Alex, hindi pa pinapangalanan pero isa sa mga kontraktor ay pinadalhan ng show cause order ngayong araw para ipaliwanag sa loob ng 3 araw bakit hindi siya aarestuhin o maaring ipakulong ng Senado. Yan ay dahil sa patuloy na pangiisnab sa pagdinig ng Senado. Nagbanta si Senator Marcoleta na hahabulin at ipapaaresto ang sinumang kontraktor at iba pang DPWH officials na mabibigong sumipot sa mga pagdinig ng Senado. Nakalabas na umano ng bansa ang ilan sa mga idinadawit sa maanumalyang flood control project sa bansa. Ayon kay Senator Rodante Marcoleta, ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, nakatanggap. Wala pa daw silang kaso kaya pwede pa daw yun. Ang lupit. Grabe, ang galing nyo. Palakpakan. Fuck you. Putang ina kasi. Nakakabisit no? Yung mga dinawit sa issue ng flood ko wala na sa ibang bansa. So, alam na this. Sa na impormasyon na nasa Amerika ng ilan sa mga contractors na una ng pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos na nakakuha ng malalaking kontrata sa DPWH. Gayunman, hindi maituturing na tumakas o nagtago ang mga ito at hindi naman sila maaring pigilan ng komite lalo't wala pa naman silang kinakaharap na kaso. Hindi naman ibig sabihin lumabas dahil doon. Merong nandyan sa ibang bansa. Malay mo, baka umuwi naman sila. Hindi ko naman sinabi na nagtago. Kusang tumakas. Hindi. Malay mo, baka umuwi naman sila. Ano din si Senator Marcoleta no? Kasi sa informasyon inahanap nga kung present sila, may nagsasabing nasa ibang bansa. Sa ngayon, inisyuhan na niya ng Blue Ribbon Committee ng show cause order si Edgar Acosta, ang presidente ng High Tone Construction and Development Corporation na una nang ipinasabpina ng komite pero hindi pa sumipot sa ikalawang hearing nitong Lunes. Sa show cause order, pinagpapaliwanag si Acosta bakit hindi siya dapat ma-cite in contempt. Mga procedure kasi tayo, kailangan show cause order, kaya hindi naman niya in-observe yun, sabina, popular sabina, mapipilitang warrant. So, para naman hindi na masyado tayong mabalasik, hindi naman yun ang ating ipakay. Ipakay natin, makatulong sila para mahanap natin ang maraming kasagutan sa maraming tanong na nakabaon sa baha.
May una ng kahilingan ng komite sa Bureau of Immigration na isuhan ng lookout bulletin order o isailalim sa watchlist sina dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara at Bryce Hernandez kasama ang 35 iba pang personalidad. Para kay Senator Jinggoy Estrada, ang pag-alis sa bansa ng ilang sangkot sa anomalya ay maituturing na pag-amin ng kasalanan o guilty na sa katiwalian. Magkaroon ng lookout. Oo. And pag umalis ka, that is an admission of guilt. Right means guilt. Ngayon, ayon kay Marcoleta, may ilang kontraktor ang nagpadala na ng fillers sa kanya na handa umunong tumistigo pero ina-assess pa kung hanggang saan ang nalalaman nito. Kailangan anyang alamin muna gaano kalawak ang kanyang impormasyon sa mga umunoy anomalya sa flood control projects, kung ituturo ba ang mga posibleng kasabwat at kung magtatapat ng buong katotohanan. Alam nila, merong mga feelers, kaya lang, ang aking sinasabi, gusto ko munang makita yung extent ng kanilang sasabihin. Nalalaman siya. Yan dapat, usisain muna yung mga witness. Hindi yung basta salang ka lang. Ganito dapat, Risa, oh. Eh kung wala naman bago, paano naman yun? So, pinakamaganda, ma-determine natin. Ano ba sasabihin mo? Meron ka bang ituturo? Magtatapat ka ba? At pagkatapos, saka natin titimpangin. Samantala, isinampinan na ng Senado ang asawa ng tinaguriang Queen of Flood Control na si Sara Diskaya na si Queen of Flood Control. Dahil alam nyo dito kay Diskaya, medyo ano rin dito Alam nyo, mas maganda siguro gawin ni Diskaya, sabihin niya kung sino talaga yung ilaglag niya na rin ng DPWH kung meron talagang nasa likod nila. Si Fico Diskaya. Sinikita ko parang pinag-iinitan lang sila no? Parang pinag-iinitan lang sila. Pacifico ang nakalista na may-ari ng ilan sa siyam na construction companies na ginagamit ng pamilya Diskaya sa pagpasok sa mga government contracts. Ipinasabihan na rin ng iba pang opisyal ng DPWH sa 1st District ng Bulacan, kabilang na sina Engineers JP Mendoza ang Chief of Construction Division at Engineer Juanito Mendoza ang Accountant 2. Ipinatawag na rin ang General Manager ng Darcy and Ana Builders na si Darcy Kimel Respicio ang General Manager ng kumpanya. Ang Darcy and Ana Builders ay una nang tinukoy ni Senator Ping Lacson na nasa likod ng mga ghost projects sa Bulacan. Alex, ngayon naipadala na ng Blue Ribbon Committee sa Department of Justice, particular na kay Secretary Boying Remulla, yung kanilang request na maisailalim sa lookout bulletin o watch list yung 35 mga personalidad, kabilang na dyan yung mga contractors at mga DPWH officials at iba pang idinadawit dito sa maanumalyang mga flood control projects. Sabi ni Marcoleta sa Lunes ay kailangan humarap ang mga ito sa ipinatawag na investigasyon. Pinag-aaralan na rin, Alex, ng komite na magsagawa ng hearing tuwing Friday o kaya ay Webes kung kailan walang sesyon ang Senado para daw maging mahaba yung kanilang pagdinig at investigasyon dito sa maanumalyang issue. Alex. Ay, salamat no na pagtanto nila na gusto ng taong bayan yung medyo mahaba-haba na hearing, hindi yung nagmamadali dahil 2:00 may session na sila. Okay, isang tanong Mayan. May simpleng banat ka, Sir Alex Pagtanto, salamat. Napasalamat tuloy yung si reporter ng Net25. Daling salita, hindi na papayagan o di kaya hindi na i-entertain ni Senador Marcoleta itong mga pinapadalang representative na mga kontratista at maging na mga DPWH officials. Tama ba ako? Oo, Alex, kasi wala naman daw silang maisasagot. Ang kailangan daw ang nasumagot yung talagang may-ari at nung nakakaalam ng lahat ng proyekto at lahat ng dokumento tungkol dyan sa mga flood control projects. So ibig sabihin sa Lunes, simula sa Lunes, kung may representative na darating dyan, subi, uwi, parang gano'n. Hindi naman papawin, Alex. Pwede naman silang manood at umupo doon sa gallery ng Senado. Pero priority pa rin na nandun sa harapan at sumagot sa tanong ng mga senador yung mga ipinatawag na resource person. So yun, no? Napakaliwanag niyan na sa Lunes kailangan yung mga na mismo talaga
ang humarap sa Senado. So eto na nga yung sinasabi ko kanina na nasa ibang bansa na etong si Saldico. Ito lang, hanapin lang natin ha. Hindi ko pala na-prepare kanina. Oo, hindi natin na-prepare kanina, no. So marami tayong papakita din dito. Siguro yung sa contractor na iniisa-isa mamaya na yun. So eto muna, no. So ayan, wait lang ha. Lakihan anuhan lang natin, medyo liitan lang natin. Naku, hindi maliitan. Bakit kaya hindi maliitan? Etong eto. Ito ay post ni Ma'am Cathy Binag, no? Ito ay post ni Ma'am Cathy Binag. Ngayon lang din po, hindi ko po post ito si Cathy Binag po. Kung may kakasuhan po kayo, si Ma'am Cathy Binag na lang. Tinuro pa si Ma'am Cathy, no? So ito po kasi post ni Ma'am Cat at talagang sureball na, no? Sureball na po na etong si ano ba naman tong mouse ko na to? Etong si Saldico ay wala na sa Pilipinas. So ayan ang linaw po 10 hours ago na post ni Ma'am Cathy na etong si Saldico ay nasa Amerika na. Ang galing. Oo, no? So hindi naman wala naman ako nabalitaan na itong si Ma'am Cathy Binag ay nagpi-fake news. Talagang isa din to sa mga mapagkakatiwala na tiga-suporta ng mga Duterte at tiga-paghatid ng balita, no? At impormasyon para sa mga Pilipino. So yan nga po, no, kitang-kita dyan na pinost ni Ma'am Cathy na itong si Saldico ay nasa Amerika na. So wala na. Kagaya ng sinabi ni Senator Marcoleta, baka naman umuwi sila. So ayan, ayan mga banateros, mga kabiyaya. So anong maikukomento nyo dito? Wala na sa Pilipinas etong si Saldico. At ano naman maikukomento nyo nang una doon sa video ni Attorney Vic Rodriguez at ni Doc Michael Batu, at doon sa mga individual na dawit sa flood control issue ay wala na rin sa Pilipinas kundi nasa ibang bansa na. Ayon po yan kay Senator Marcoleta. So i-comment nyo lang po dyan ang inyong mga opinion at babasahin natin yan isa-isa. At syempre pakidamay na rin po ang like and share, subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.